Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3121. Wala siyang magawa sa waiting area kundi mag-init sa galit. Lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable, pakiramdam na kailangan niya ilabas lahat ng galit niya. Bigla niyang nakita si Trevor na hindi kapani-paniwalang nagtatampo. Napakunot ang noo ni Chris habang may pagdududa sa kanyang mga mata. Pareho silang mga disipulo mula sa high-grade clans mula sa White Marsh Continent. Medyo kilala niya si Trevor at ang lawak ng kakayahan niya. Kung si Edward at ang kanyang sarili ay wala doon, Trevor ay maaaring magkaroon ng pagkakataong manalo. Gayunpaman, kasama niya doon, at si Edward bilang mabuti, ang mga pagkakataon ni Trevor ay napakaliit. Hindi ba nilinggan ni Trevor kung sino ang sumasali bago siya nakarehistro? Parang nag-iinit lang ang ulo niya. Masama ba ang tingin sa kanya ni Trevor? Sa pag-iisip tungkol doon, biglang nakahanap si Chris ng target para sa kanyang mga frustrations. Trevor, is something wrong with you? Baliw ka rin ba sa lalaking ito? Napakunot ang noo ni Trevor nang sumilay sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Hindi man siya kasing lakas ni Chris, silang dalawa ay pinili pa rin ng mga disipulo mula sa 8th grade clans. Masama ang pakiramdam kapag kinakausap ng ganyan. Tumangala si Trevor kay Chris at sumagot, hindi ako galit, at hindi rin ako sawang mamuhay. O baka lahat ng tao dito ay talagang nasusuka na sa pamumuhay. Nagdilim ang ekspresyon ni Chris. Maging si Trevor ay kinausap na rin siya. Mas lalong nagpatindi iyon ng galit ni Chris. Isa ka pang ayaw makinig sa katwiran. Pakiramdam ni Trevor ay parang hindi kapani-paniwalang nakakatawa ang mga sinabi ni Chris. Paano nakakapagsalita ang isang taong may magandang intensyon? Kakasagot pa lang ni Trevor ng totoo, pero naramdaman ni Chris na ininsulto siya ni Trevor. Sumulyap si Trevor kay Jackie at inayos ang sarili. Kaaway lahat ng tao dito, walang dahilan para maging mabait siya kay Chris. Susubukan niyang manalo ng buong lakas. Hindi siya mamamatay dito. May magandang kinabukasan pa rin siya. Kaaway din niya si Chris. Gagawin niya ang lahat para talunin si Chris. Kahit nasanay si Chris, kung ilalagay ni Trevor ang lahat. Mayroon siya, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Trevor. Matapos ma-motivate ang sarili sa loob, muli niyang nahanap ang nawalang kumpiyansa. Siya. Itinuwid ang kanyang katawan subconsciously. Tumangala siya kay Chris, dahil nasa slaughter gambit na tayo, lahat ng tao dito ay kaaway. Hindi ito tea party, hindi ko kailangang pretuhin ka ng may paggalang, kaya bantayan mo ang iyong sarili. Galit na galit si Chris sa puntong iyon. Pakiramdam niya ay paulit-ulit niyang hinahamon ang kanyang dignidad. Siya clenched kanyang mga ngipin at malamig na tumingin kay Trevor. Napagpasyahan niya na si Trevor ang susunod niyang target pagkatapos niyang patayin si Jackie. Gagamitin niya ang parehong paraan para pahirapan si Trevor hanggang mamatay. Gusto niyang malaman ni Trevor ang kahihinatnan ng paghamon sa kanyang dignidad. Matapos sabihin iyon ni Trevor, ang waiting room ay nasa isang hindi kapani-paniwalang tensyon na kapaligiran muli. Napatingin silang lahat sa kapwa nila mga kalahok na may pagka-alerto. Mataong ang viewing area. Walang nag-abalang ibaba ang boses doon. May narinig naman ang mga malapit sa waiting area. Nang mga pag-uusap, Kabanata 3122. Kumalat na parang apoy kung saan-saan ang sinabi. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga alitan na nangyari ay nalaman na ni lahat. Lahat ay curious at nabigla kay Jackie. Karamihan sa kanila ay nadama na si Jackie ay hindi kapani-paniwalang matapang o ganap lamang baliw. Kung hindi, paano niya hamanin si Chris ng ganoon? Kung si Jackie ay may kakayahan si Edward, ang sinabi ni Jackie ay hindi dapat ipagsigawan. Gayunpaman, siya ay isang palaboy na mandirigma. Nang walang anumang suporta at kahit isang alchemist. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob na makipag-away kay Chris? Talaga bang hindi siya nag-aalala tungkol sa pagpapahirap hanggang sa kamatayan? Dapat mapuno ng paste ang ulo ng lalaking ito. Natutuwa ako na sa wakas ay may isang mandirigma mula sa kontinente ng Hestia na nakikibahagi sa sugal ng pagpatay, ngunit ngayon ay mukhang mas mahusay sila nang wala siya. Pinahiya niya ang mga mandirigma ng Hestia Continent. Ang matipunong lalaki na nanunuya sa Hestia Continent noon ay tumawa ng baliw habang sinabi niya, nakakatuwa ang taong ito. Alam ba niya ang ginagawa niya? Alam ba niya kung ano ang naghihintay sa kanya? Ang mga alchemist ba ng Hestia Continent ay ganap na duwag o ganap na tulala? Sa pagkakataong ito, ang mga mandirigma ng Hestia Continent ay muling naipit sa isang estado ng tahimik na galit. Marami sa kanila ang nagsimulang campaign si Jackie para sa kanyang mga aksyon. Gaya nga ng sabi ng iba, mas maganda kung hindi siya sumali.
Bago sumali si Jackie, malamang na tumigil na ang mga insultong ibinabato sa Hestia Continent pagkaraan ng ilang sandali. Ang hitsura ni Jackie ay hindi lamang nakatulong upang mapabuti ang sitwasyon, ito ay lumala din. Nagsimulang magsalita ang lahat tungkol sa kung paanong ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay mga basura at ganap na tulala. Sa sandaling iyon, ang ilang sabik na mandirigma ay nakatayo sa timog kanlurang bahagi ng lugar ng pagtaya. Nagtakip ng ngipin si Evan, puno ng pag-aalala. Sa pagkakataong iyon, gusto na niyang sumugod sa waiting area at hilahin palabas si Trevor. Noon lang niya nalaman na kasali pala si Chris mula sa Purple Cloud Pavilion. Maaaring hindi alam ng mga mandirigma mula sa ibang mundo ang mga kakayahan ni Chris, ngunit si Evan ay nasa harap din ng White Marsh Continent. Alam niya kung gaano kalakas si Chris. Napakaraming eksperto sa Purple Cloud Pavilion. Nangangahulugan ng katotohanang napabilang siya sa nangungunang tatlo sa kanilang mga napiling alagad na hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang kakayahan. Hindi rin siya bingi. Marami na siyang narinig na mga talakayan mula sa viewing area. Nalaman niya ang tungkol sa tinatawag na Edward. Kahit na hindi niya alam ang tungkol sa Chaos Continent, narinig niya ang tungkol sa Nimbus Alliance dati. Ang katotohanan na ang dalawang iyon ay bahagi ng Slaughter Gambit na ito ay nangangahulugan na ito ay mas mapanganib kaysa sa naisip niya. Kahit siya tiwala kay Trevor, hindi ibig sabihin na bulag siyang naniniwala na mananalo si Trevor. Ang sitwasyon ay hindi kapani-paniwalang masama. Malakas ang mga kalaban. Maliban kung gumawa si Trevor ng isang pambihirang tagumpay sa loob ng panahong ito o may nangyari nang pumasok sila sa liblib na mundo, na naging sanhi ng pagkamatay ni Chris at Edward ng magkasama, ang pagkakataon ni Trevor na masyadong mababa ang panalo. Panay ang pagkibot ng mga labi ni Evan, at puno ng pag-aalala ang mukha nito. Ang mga disipulo sa likod niya ay lahat ay hindi kapani-paniwalang kahabag-habag din. Evan, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Masyado talagang impulsive si Trevor sa pagkakataong ito. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan kung sino ang isa ang mga kalahok ay bago siya nagparehistro sa lokong iyon. Hindi pa ba huli na ang lahat? Wala akong pakialam kung gabi na o hindi, bilasan na natin at hilahin palabas si Trevor. Sa sandaling magsimula ang sugal ng pagpatay, talagang huli na ang lahat. Kabanata 3123. Hindi ko sinusubukang isumpa si Trevor. Nag-aalala talaga ako. Ang Slaughter Gambit mismo ay isa ng mapanganib na bagay. Mayroong kahit na malalakas na kalaban this time. Hindi talaga maganda. Kung tatayo lang tayo dito at walang gagawin, napaka-posible na. Hindi siya naglakas loob na ituloy ang kanyang sinasabi ngunit alam ng lahat ng naroon ang nais niyang sabihin. Napabuntong hininga si Evan habang nakatingin sa waiting area. Sari-saring ideya ang bumungad sa kanyang isipan ng mga sandaling iyon. Gusto niya talagang sumugod sa loob at kaladkarin si Trevor palabas kahit anong sabihin ni Trevor. Mas mahalaga ang buhay ni Trevor. Gayunpaman, agad niyang ipinilig ang ulo at inalis ang iniisip. Ang sugal ng pagpatay ay hindi isang laro. Sa sandaling magparehistro sila at pumasok sa waiting area, ang pag-alis ay lalabag sa mga batas ng umiikot na mundo. Tatamaan sila ng kidlat, at mamamatay pa rin si Trevor. Napalunok si Evan nang sumilay ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nag-alab ang galit sa kanyang puso. Bigla siyang lumingon para tignan si Rudy. Bahagyang nakasimangot si Rudy, at baka sa kanyang ekspresyon ang pag-aalala. Gayunpaman, hindi siya halos nag-aalala gaya ni Evan. Halata naman na medyo confident pa rin si Rudy sa kakayahan ni Jackie. Habang nagganyan si Rudy, mas lalong nagalit si Evan. Loko kayong dalawa. Kung tuluyang kaladkarin yung dalawa si Trevor at mamatay, hindi kita bibitawan. Siguradong sisirain kita. Hindi. Kahit iyon ay hindi mabubusog ang aking galit. Pahihirapan kita hanggang sa bingit ng kamatayan. Kahit na ang pinakamakamandag na salita ay hindi mapawi ang galit ni Evan. Nagpapanik na kasi siya. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Sa totoo lang, alam na alam niya na ang tanging magagawa niya ay maghintay. Iyon ay dahil wala siyang posibleng gawin. Walang paraan para hilahin niya si Trevor, at walang paraan para pigilan niya ang sugal ng pagpatay. Nakakunot ang noo ni Rudy habang naiinis na nakatingin kay Evan. Nag-aalala rin siya kay Jackie, ngunit kilala niya si Jackie ng husto. Pakiramdam niya ay malalampasan ni Jackie ang sagabal. Nang marinig ang mga salita ni Evan, tuluyang naglaho ang kanyang kawalang interes, ang mga may tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nagpapakita nito. Huwag mong isipin na ikaw lang ang may kakayahang magsabi ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na iyon. Pagkasabi niyon, napatigil si Rudy nang sumilay sa mga mata niya ang panunuya. Patuloy niya, hindi mo ba nararamdaman na ang iyong galit ay nasa limitasyon nito? Hayaan mong bigyan kita ng ilang payo. Dapat mong subukang manatiling kalmado ngayon.
Kapag nakita mo na ang lahat sa ibang pagkakataon, malalaman mo na hindi ikaw ang mapupunit. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo lang anong nangyari kay Trevor. Nagtakip ng ngipin si Evan at tumingin kay Rudy. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay nasa punto na kung saan maaari nilang labanan ang isa't isa hanggang kamatayan. Gayunpaman, hinawakan nila. Pabalik, alam na hindi sila makakalaban dito. Kinasusuklaman pa rin nila ang kabilang partido. Lumipas ang oras, at nagsimulang mena si Jackie. Sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa viewing area. Nagsukat siya ang oras at nalaman na kalahating oras na ang lumipas. Nasaan ang huling tao? Kabanata 3124. Napakaraming mandirigma sa viewing area, at ang walang katapusang daloy ng mga mandirigma ay dumating din mula sa malayo. Nagtiwala si Jackie sa pang-akit ng sugal ng pagpatay. Laging may mga hindi natatakot mamatay, pakiramdam na gusto nila maaaring maging panghuling panalo. Hindi lamang sila makakakuha ng bronze medal, ngunit makakakuha din sila ng isang kamangha-manghang kayamanan at paghanga ng karamihan. Gayunpaman, nahihirapan silang mahanap ang huling taong magparehistro. Napabuntong hininga si Jackie, hindi alam kung gaano katagal siyang maghihintay. Gaya ng sinabi ni Jackie, sa wakas ay nagkaroon ng paggalaw sa napakalaking scroll na iyon. Lumitaw ang apelyido. Ito ay isa pang mandirigma mula sa Ankeos Continent. Ang taong iyon ay tinawag na Marco. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang katamtaman. Medyo maayos ang suot niya. At least, sulit ang damit niya. Ilang beses na higit kay Jackie's. Nang pumasok ang tao, nakahinga ng maluwag ang siyam na kalahok. Sa wakas ay may tao na. Hindi na nila kinailangan pang mag-aksaya ng oras. Pagkapasok ni Marco sa waiting area, sa wakas ay natipon na lahat ang 10 kalahok. Ang tagapag-alaga, na nakatago sa buong oras, ay dumating sa harap ng hanay. Nakasuot siya ng skeleton mask, gaya ng dati, hindi pinapayagan na makita ng sino man ang kanyang aktwal na hitsura. Inihayag niya sa malamig na tono, magsisimula ang ika-53 sugal ng pagpatay. Ang mga posibilidad ay ipahayag kaagad. Ang parehong mga patakaran ay nalalapat. Ang isang tao ay pinapayagan lamang na tumaya sa isang kalahok. Ang mga taya ay limitado sa 500,000 hanggang 2,000,000 espiritong kristal. Pagkasabi noon, itinuro ng caretaker ang napakalaking scroll. Isang gintong liwanag ang bumaril mula sa daliri ng tagapag-alaga, na tumagos sa scroll. Nagsimulang magningning na ginto ang balumbon. Sa likod ng pangalan ng lahat, lumitaw ang mga posibilidad. Sa sandaling iyon, kahit na ang mga kalahok ay tumayo upang tingnan ang balumbon ng nanlalaki ang mga mata. Marami sa kanila ang nagsimulang magbasa ng mga posibilidad, si Chris mula sa White Marsh Continent, 1 hanggang 1.7, si Edward mula sa kontinente ng Chaos, 1 hanggang 2.9, si David mula sa kontinente ng Chaos, 1 hanggang 3.5. Tumangala si Jackie sa kanyang mga laban at napaawang ang kanyang mga labi sa gulat. Sa pagkakataong ito, mas mataas pa ang posibilidad niya kaysa sa huli. Ito ay nasa 1 hanggang 7.5. Kitang-kita kung gaano siya kababa ng tingin ng mga caretakers. Kung mababa ang posibilidad, nangangahulugan ito na inisip ng mga tagapag-alaga na mas mataas ang tsansa niyang manalo. Ang mas mataas na posibilidad ay nangangahulugan na ang mga tagapag-alaga ay hindi mataas ang pagtingin sa kanya. Isang tawa ang pinakawalan ni Jackie bago siya umiwas ng tingin. Para sa kanya, ang mga posibilidad ay hindi nangangahulugan na siya ay minamaliit. Sa halip, ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon. Napakataas ng pinakamataas na limitasyon ng Slaughter Gambit. Maaari siyang tumaya ng 2,000,000 sa isang pagkakataon. Ang 2,000,000 ay hindi na isang numero na hindi kayang bayaran ni Jackie. Hindi ito malaking halaga para kay Rudy. Ito ay hindi gaanong tumaya, ngunit kapag siya ay nanalo, ito ay magiging isang maliit na kapalaran. Siya ay kikita ng mahigit 10,000,000 sa isang pagkakataon. 10,000,000 ay nagkakahalaga na ng buong kapalaran ng isang napiling disipulo mula sa isang angkan ng ika-7 baitang. Maging si Jackie ay labis na nasasabik. Sa sandaling iyon, may pumasok sa isip ni Jackie. Panganib pantay na pagkakataon. Paanong mataas ang posibilidad ko? Sabi ni Trevor na may kalungkutin. Tiningnan ni Jackie ang scroll at bahagyang nabigla sa posibilidad ni Trevor. Talagang mataas ang posibilidad ni Trevor. Kaunti lang sila. Mas mababa kaysa sa kanya sa 6.8. Halata naman doon na hindi rin mataas ang tingin ng mga caretakers kay Trevor. Napaawang ang labi ni Trevor, 1-6.8. Anong klaseng odds ito? Nag-iisip ba sila bago itakda ang mga posibilidad? Pakiramdam ni Trevor, siya ay minamaliit at nakintal. Ang logro ni Jackie ay 7.5, habang ang kanya ay 6.8. 0.7 lang ang layo niya sa isang alchemist doon. Hindi yun maaaring tanggapin ni Trevor. Kabanata 3125.
Gayunpaman, hindi siya nang ahas na tumakbo upang tanungin ang mga tagapag-alaga, kaya't siya ay nagbitiw sa pagbulong ng kanyang kawalang kasiyahan sa kanyang sarili sa waiting area. Nang marinig ang mga reklamo ni Trevor, nagpakawala ng malamig na tawa si Chris at sinabing, sa tingin mo ba ay itinalaga sa iyo ng mga tagapag-alaga ang mga pagkakataong iyon para sa dahilan? Sa palagay mo ba kahit papaano ay pinupuntirya ka ng mga tagapag-alaga? Napamura si Trevor, hindi nagsasalita. Akala niya talaga siya ang pinupuntirya ng mga caretakers. Kung hindi, ang mga posibilidad ay hindi. Maging napakataas, 0.7 lang ang layo kay Jackie. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan si Jackie ng mga sandaling iyon, nag-aalala na baka kutsain siya ni Jackie. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang insulto dahil doon sandali. Nang makita ni Chris na walang sinasabi si Trevor, itinuring niya ito bilang isang silent acknowledgement. Patuloy ni Chris, huwag mong masyadong i-flatter ang sarili mo. Sino ka sa tingin mo? Sa palagay mo ba ay mag-abala ang mga tagapag-alaga sa pag-target? Ikaw. Ang mga posibilidad na ito ay isang salamin ng katotohanan na kanilang nakikita. Akala nila hindi ka talaga mananalo. Hindi naman pinalaki ang mga sinabi ni Chris. Nang marinig iyon ni Trevor ay lalo siyang nagalit. Galit niyang tinitigan si Chris, pero sinaman din siya ng tingin ni Chris. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang hindi magkagusto sa isa't isa, at halos magtatalon sa isa't isa. Sa sandaling iyon, inilipat ni Chris ang kanyang buong atensyon kay Trevor, hindi man lang nag-abala kay Jackie. Walang sinabi si Chris kay Jackie, pero laging may mga hindi makaimik, novel drama. Si David ay nagpakawala ng tawa habang sinabi niya kay Jackie, Jackie, mukhang ang iyong mga posibilidad ay ang pinakamataas dito. Kung nagawa mong manalo sa huli, ang mga tumaya sa iyo ay makakakuha ng 7 beses ang mga pagbalik. Nakakamangha. Hanggat sapat kang tumaya, makakakuha ka ng higit sa 10 milyon sa isang pagkakataon. Sobrang nagseselos ako. Nagseselos daw siya, pero niloloko niya talaga si Jackie. Alam ng lahat doon akong mas mataas ang posibilidad, mas mababa ang tingin sa kanya ng mga tagapag-alaga. Ang dahilan ng mataas na posibilidad ni Jackie ay hindi siya pinapahalagahan. Napakaraming mandirigma ang naroroon, ngunit alam na alam ng karamihan sa mga manunood na kahit gaano pa karami ang mga mandirigma sa paligid, hindi ganoon karami sa kanila ang tumaya kay Jackie. Ang sinumang tumaya kay Jackie ay malamang na nagsasayang lamang ng kanilang mga espiritong kristal. Walang imik ang mga labi ni Jackie. Talagang hindi siya mapakali sa mga taong ito, ngunit kung wala siyang sinabi, mas malala ang mga ito. Napilitan si Jackie na sabihin, pwede bang tumahimik ka na lang? Ang pagiging snide sa iba ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng tagumpay. Hindi pa lumalabas ang mga huling resulta, kaya bakit mo kinukutya ang iba ng ganito? Nang marinig iyon, inangat ni David ang kanyang ulo, sadyang nagtaas ng kanyang boses, tama ka, walang dahilan para kutsain ang sinuman, ngunit hindi kailangan ng dahilan kung ikaw iyon. Ang katotohanan na ang isang alchemist na walang anumang background ay pumapasok dito ay sapat na nakakatawa. Masyado kang confident sa sarili mo. Feeling ko isa kang ganap na biro. Ang pagsali sa Slaughter Gambit kasama mo ay ganap na nakakadrag pababa sa aming mga pamantayan. Huminga ng malalim si Jackie habang malamig ng ngiti ang sinabi niya, huwag kang umiyak mamaya. Pagkasabi nito ay muling ipinikit ni Jackie ang kanyang mga mata habang tahimik na naghihintay na lumipas ang oras. Matapos marinig ang sinabi ni Jackie ay natigilan si David. Anong ibig sabihin ni Jackie? Bakit hiniling ni Jackie na huwag umiyak? Bakit siya iiyak? May isip nga kaya ni Jackie na hihingi siya ng awa ni Jackie. Saglit na pag-iisip, sigurado siyang si Jackie talaga ang nag-isip nun. Paraan. Bahagyang nanginginig ang mga labi ni David, biglang parang sinakaw si Jackie hanggang mamatay. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nararamdaman ni Chris. Nagkagulo na naman ang mga manunood. Hindi pa hinihinaan ni Jackie at David ang kanilang mga boses nang mag-usap sila ngayon, kaya narinig na iyon ng mga mandirigma sa viewing area. Nagulat sila sa bulag na kumpiyansa ni Jackie. Kasabay nito, napuno din sila ng pag-asa. Nagtaka sila kung sino maglalakas loob na tumaya kay Jackie. Kabanata 3126. Sa totoo lang, parang may sira sa ulo ng lalaking ito. Napakakras niya sa lahat. Sa tingin ba niya siya ang hari ng mundo? Kailan pa naging mayabang ang mga Wandering Warriors? Isa pa siyang Wandering Warrior na isang alchemist, hindi ko gagawin. Naniniwala ako kung wala ako dito. Sabi ng isang mandirigma mula sa White Marsh Continent. Kumaibot ang mga labi niya habang nakatitig kay Jackie na parang may tinitingnan tanga. Ang iba ay tumunog din. Alam kong may mali sa lalaking ito. Kanina lang siya nasa harap ni Trevor, pero parang mas confident pa siya kanya. Kung wala lang akong alam, iisipin ko na isa siyang eksperto kaya nagtiwala siya sa sarili niya.
Siguro kumpiyansa na nagmula sa kamangmangan. Karaniwang inilalagay ng mga alchemist ang lahat ng kanilang pagtuon sa alchemy. Hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga mandirigma sa labas ng mundo ay talagang. Ang taong ito ay malamang na may mataas na antas ng alchemy, kaya iniisip niya ngayon na hindi siya mababa. Kaya naman niya nasabi ang lahat ng iyon. Sa tingin niya lahat ay nasa ilalim niya. Sinuri ng ilan sa kanila ang sitwasyon gamit ang kanilang nalalaman at maaaring ituring na walang kinikilingan. Gayunpaman, mas marami sa kanila ang tumingin kay Jackie sa ibang lente. Ang unang dahilan ay si Jackie ay mula sa Hestia, at ito ay sapat na upang tumingin sila sa kanya. Higit pa rito, ang mga bagay na sinabi ni Jackie ay nagpapakita na hindi siya handang umatras sa alinman sa siyam sa kanila sa waiting area, na nagdulot ng matinding galit. Pwede bang tumigil na kayong lahat sa pag-evaluate kay Jackie? You all say na confident siya dahil malakas ang alchemy niya, pero kalokohan lang yun. Halatang abnormal lang ang lalaking ito. Anong silbi ng paghusga sa kanya sa pamamagitan ng regular na loika? Kung normal lang siya, paanong hindi niya malalaman ang gap sa pagitan niya at ng mga regular warriors? Sa sandaling sinabi niya ang lahat, nakipag-away siya kay Chris. Sino siya sa tingin niya? Maginhawang nakalimutan ng lahat na si Chris ang nakipag-away kay Jackie, ngunit naramdaman ng lahat na ang pagganti ni Jackie ay nangangahulugan na siya ang nagsimula nito. Ang double standard ay totoo, at ito ay malalim na nakaugat. Lahat sila ay parang mali lang na kalabanan siya ni Jackie, dahil mahina siya. Mas maraming tao ang nagsimulang lumapit at kinukutya si Jackie, na sinasabing siya ay may kakulangan sa pag-iisip o sadyang walang katotohanan na mayabang. Walang sino man ang may magandang sasabihin tungkol sa kanya. Ang ilan sa kanila ay sadyang nagtaas ng boses, dahilan upang marinig ng 10 sa waiting area ang lahat. Walang magawa ang mga labi ni Jackie, walang masabi sa mga mandirigma sa viewing area. Wala sana siyang nagawa. Kahit na sinubukan niyang tumayo para magsalita para sa kanyang sarili laban sa karamihan. Hindi pa rin sila makikinig sa kanya, kaya nagpa siya si Jackie na huwag pansinin ang mga ito. Maaari nilang sabihin ang anumang gusto nila. Gayunpaman, siya naalala lahat ng sinabi. Pagkatapos ng labanan, gagawin niya ang kanyang sinabi, at uulitin ang lahat ng binigkas. Sinong tataya pa si Jackie? Iginagalang ko ang sino mang maglalakas loob. Sino pa nga ba ang pumusta sa kanya? Di ba kabaliwan lang yon? Mayroon ba silang napakaraming mga kristal ng espiritu at kailangan nila sa isang lugar gastusin sila? Halos zero ang tsansa na manalo siya. Maliban na lamang kung ang iba pang siyam ay mamatay sa mahiwagang dahilan, ang batang ito ay hindi posibleng manalo. Kahit na lumaban siya sa pinakamahina sa mga siyam, wala na siyang pagkakataong manalo, lalo pa kay Chris. Kabanata 3127. Lahat sila ay hindi lamang minamaliit ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia, kundi pati na rin ang mga alchemist sa pangkalahatan. Ito ay gayon. Natural sa kanila, at ang dalawang label na iyon ay nananatili kay Jackie. Halos lahat ay nadama na si Jackie ay isang mahina na hindi dapat naruroon. Kahit sino sa mga mandirigma sa viewing area ay magagawang panasan ang sahig kasama niya, kaya sumali si Jackie sa sugal ng pagpatay ay isang biro. Sige, huwag na natin masyadong pagtuunan si Jackie. Walang masyadong pag-uusapan. Malapit na ang oras, kaya dapat na tayong magmadali at mag-isip about kung sino ang aming pastahan. Dapat ba tayong tumaya kay Chris mula sa White Marsh Continent, o kay Edward mula sa Chaos Continent? Matagal ko nang napagdesisyonan na si Edward ang taya ko. Kahit na nasa top 3 si Chris ng Purple Cloud Pavilion, ang dalawa sa kanila ay mula sa magkaibang kontinente. Ang kapatid ni Edward ay ang nangungunang disipulo ng Nimbus Alliance, at walang paraan na mas masahol pa siya. Kapansin-pansin na ang mga ranggo na iyon ay natukoy kalahating taon na ang nakakaraan. Sa mga mandirigma na patuloy na umuunlad, ang mga ranggo na iyon ay hindi nawastong mga sanggunian. Ganun mo ba kagusto si Edward? Pakiramdam ko ay hindi siya ganoong sanay. Ang pag-iwan sa mga ranggo, kahit na lumahok si Edward sa mga interclan fights sa nakaraan, ang kanyang pagganap ay hindi gaanong kapansin-pansin. Si Chris naman, ilang beses nang namumukod tangi sa mga interdisciple competition at palaging nananatili sa top rankings. Makikita ng lahat ang resulta ni Chris. Para sa mga mandirigma ng White Marsh Continent, kahit na ang mga gumagala na mandirigma ay nakarinig na tungkol sa kanya noon pa. Tumikim ang isang mandirigma mula sa Chaos Continent, narinig ng lahat mula sa White Marsh Continent si Chris mula sa Purple Cloud Pavilion, ngunit ang lahat ng mga mandirigma mula sa Chaos Continent ay nakarinig tungkol kay Edward. Pati na rin. Alam mo, hindi pa namin narinig si Chris dati. Imposibleng ikumpara ang dalawang kontinente ng ganito. Ang White Marsh Continent ay malayo sa Chaos Continent sa mga tuntunin ng pangkalahatang kapangyarihan.
Ang 8th grade clans ng Chaos Continent ay medyo mas malakas kaysa sa 8th grade clans ng White Marsh Continent. Kami ay hindi nasisiyahan noong ginamit mo ang mga ranggo para sa talakayan, ngunit ngayon ay nagdadala ka ng mga interclan na kompetisyon. Si Edward ay hindi nagawang tumayo sa kanila, ngunit iyon ay dahil napakaraming mga masters mula sa Chaos Continent. Hindi ito katulad ng White Marsh Continent, iilan lang sa inyo ang kakaiba. Kung inilagay si Edward sa White Marsh Continent, mas sikat pa siya kaysa kay Chris. Ang mga mandirigma mula sa White Marsh Continent ay napukaw na marinig ang mga salitang iyon. Ang kanilang paunang katahimikan ay nawala habang ang mga paksa ay unti-unting naging seryoso sa pagguhit ng mga paghahambing sa pagitan ng dalawang mundo. Isang mandirigma mula sa White Marsh Continent ang agad na tumayo mula sa kanyang upuan at sumagot, "Oh, please. Maaari ba kayong mga mandirigma mula sa ang Chaos Continent ay huminto sa pambabala sa iyong sarili? Pinag-uusapan mo ang napakalaking pagkakaiba sa kasanayan. Mangyaring sabihin sa akin kung gaano ka Jose pwede ba? Medyo malakas ka lang, pero konting panahon na lang makakahabol na tayo. Nagsasalita ka na parang mayroon ang Chaos Continent na ka-level up na sa second grade world. Paanong hindi ka mahihiyang sabihin ang lahat ng ito? Anong biro? Tama na yan. Sinasabi mo pa na ang Chaos Continent ay puno ng mga master na parang walang master sa ibang mundo. Kung si Edward hindi maganda ang performance, dahil lang sa hindi siya sapat. Kahit sa White Marsh Continent, hindi siya mamumukod tangi. Ang viewing area ay biglang sumabog sa isang gulo ng mga debate. Sa sandaling iyon, hindi na kasing simple kung sino ang tataya, ngunit pinuprotektahan din ang dangal ng kani-kanilang mundo. Ang White Marsh Continent at ang mga mandirigma ng Chaos Continent ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang relasyon noong una. Kaya, ang panunood ng pumutok ang lugar na may mga ingay, at ang mas mainit na ulo ng mga mandirigma ay nag-aaway na sa kanilang mga katapat. Kabanata 3128. Kung ang mga batas ng Whirling World ay hindi umabot sa kanila ng ganoon katindi, ang lugar ng panunood ay maaaring nagkaroon ng gulo noon sandali. Ang mga mandirigma ng dalawang daigdig ay nasa matinding pagtatalo, at tanging ang mga mandirigma ng Hestia ay nakatingin sa katuwaan. Patuloy mong sinasabi na mas malakas si Edward mula sa Chaos Continent, kaya bakit mas mataas ang posibilidad ni Edward kaysa kay Chris? Odds is just one thing, evaluation lang ng mga caretakers. Ang mga posibilidad ay walang ibig sabihin. Hindi ba ang 50-second slaughter gambit ganap na hindi inaasahan din? Inakala ng lahat na ang mananalo ay si Andrew, ngunit lumabas si Craig bilang ang panalo na lang. Tama na yan. Ang mga posibilidad ay wala. Sa 50-second slaughter gambit, ang logro ni Craig ay 1.5 puntos na mas mataas kaysa kay Andrew. Sa huli, nanalo pa rin si Craig. Walang kapantay si Andrew sa kanya. Higit sa lahat, si Craig ay nagmula sa Chaos Continent, at si Andrew ay nagmula sa White Marsh Continent. Sa panahon ng slaughter gambit na iyon, ang mga mandirigma ng White Marsh Continent ay nagyabang din tungkol kay Andrew. Lahat kayo parang pakiramdam na walang makakatalo sa kanya. Sa huli, nanalo si Craig mula sa Chaos Continent. Ang katotohanan ay ang pinakamahusay na patunay. Walang kwenta ang Palladian mong pag-aaway. Matapos sabihin iyon ng taong iyon, humina ang boses ng mga mandirigma ng White Marsh Continent. Kung tutuusin, kahit anong sabihin nila, ang katotohanan pa rin ang mas konkretong patunay. Gayunpaman, maraming mandirigma mula sa White Marsh Continent ang ayaw sumuko. May mananalo every round. Hindi mo magagamit ang mga resulta ng isang round para patunayan ang iyong punto. Wala bang mga mandirigma mula sa White Marsh Continent na nanalo noon? Mayroong mahigit 50 sugal ng pagpatay, at ang mga mandirigma ng White Marsh Continent ay nanalo ng marami sa kanila. Pilit mo lang binabaluktot ang katotohanan. Hindi tumigil ang mga argumento. Sa huli, ang mga mandirigma mula sa magkabilang mundo ay halos naghuhukay ng kasaysayan upang patunayan na ang kanilang mga mandirigma ay mas malakas. Walang mabungang naihasak sa huli, at walang makakumbinsi sa kabilang partido. Kaunting oras na lang ang natitira. Ang lugar ng pagtaya ay bumukas, kaya ang lahat ng mga mandirigma na mayroon pa ring mga espiritong kristal sa kanila ay tumayo nang bumukas ang lugar ng pagtaya, patungo sa lugar. Dahil sa matinding pagtatalo, walang pakialam ang mga mandirigma mula sa White Marsh Continent at Chaos Continent kung sino ang kanilang pinapaboren kanina. Lahat sila ay nagtaya ng kanilang mga espiritong kristal sa mga mandirigma mula sa kanilang sariling mga kontinente, maliban sa mga mandirigma mula sa Hestia. Karamihan sa mga mandirigma mula sa Chaos Continent ay naglagay ng kanilang mga taya kay Edward, habang ang karamihan sa mga mandirigma mula sa White Marsh Continent ay naglagay ng kanilang mga taya kay Chris. Ang mga mandirigma mula sa Hestia ay may mas maraming pagpipilian. Kahit na si Jackie ay mula sa Hestia, ang mga bumoto sa kanya ay kakaunti lamang.
Kahit na ang kanyang mga posibilidad ay ang pinakamataas sa 7.5, nanatili itong pareho. Habang papunta ang mga mandirigma sa viewing area sa betting area, kakaibang tahimik ang waiting area. Ang mga argumento sa ang viewing area ay malinaw na narinig ng mga mandirigma doon. Sa sandaling iyon, sina Chris at Edward ang naging focal point. Ang dalawa sa kanila ay natural na hindi mataas ang pagtingin sa isa't isa, ngunit hindi agad sila nag-away dahil sa kani-kanilang posisyon. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, na curious kung bakit parang wala ni isa sa kanila ang handang tumayo. Bawal bang tumaya ang mga kalahok? Malinaw na walang ganoong panuntunan, kaya bakit hindi sila pumunta sa lugar ng pagtaya upang ilagay ang kanilang mga taya? Pagkaraan ng ilang sandali ay nanatiling nakaupo ang lahat. Nagpasya si Jackie na tumayo na lang habang naglalakad papunta sa betting area na wala pagtalikod. Kabanata 3129. Walang ganoong tuntunin na nagbabawal sa mga kalahok sa pagtaya, gayunpaman, at natural na hindi isuko ni Jackie ang gayong gintong pagkakataon. Natigilan ng ibang siyam sa waiting area nang makita nila si Jackie na kalmadong bumangon at naglalakad patungo sa betting area. Nakakunot ang noo ni Trevor habang sinisigawan si Jackie, may balak ka ba talagang tumaya? Hindi mapakali si Jackie na humarap sa kanya at humakbang na lamang patungo sa lugar ng pagtaya. Namula sa galit si Trevor sa muling hindi pinansin ni Jackie. Kumunat ang noo ni David. Tingnan mo lang siya, siya ay dapat na maglagay ng taya. Sa kukulaitan ng lalaking ito, malamang pinagpustahan niya ang sarili niya. Pakiramdam niya ay magagawa niyang talunin ang siyam sa amin mismo, papatayin kami, at makuha ang pangwakas na tagumpay bago makakuha ng 7 beses na gantimpala. Pagkasabi noon, hindi napigilan ni David ang isang malamig na tawa habang nakatingin sa likod ni Jackie na may mapanuksong tingin. Patuloy niya, hindi namin maiisip ang taong ito sa normal na paraan. Isa siyang ganap na baliw. Nagpalitan ng tingin ang iba nang makita ang mga tingin ng hindi makapaniwala sa mga mata ng isa't isa. Nagdalamhati si David na mayroong lahat ng uri ng kakaibang bagay sa mundo. Hindi siya makapaniwala na may nakilala siyang kasing kakaiba ni Jackie sa sugal na ito ng pagpatay. Inisip talaga ni David na baliw si Jackie. Kung siya ay hindi, walang paraan ang mga aksyon ni Jackie ay magiging makabuluhan. Napaawang ang labi ni Chris habang nanunuya, ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na isipin na kaya niyang talunin kami 9. Kahit sa mga baliw, siya ang pinakamayabang. Pakiramdam ni Chris ay hindi siya dapat maging masyadong maliit kay Jackie, ito ay nasa ilalim niya upang makipagtalo sa isang baliw. Ito ay salamat kay Jackie na ang kanyang galit ay tumaas nang siya ay medyo kumalma. Kung tutuusin, para sa kanya, hindi na normal na tao si Jackie. Gayunpaman, hindi binalak ni Chris na pakawalan si Jackie. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Jackie, at hindi niya mapapatawad ang sarili kung bibitawan niya si Jackie ng ganoon kadali. Lumakad si Jackie sa karamihan ng tao sa lugar ng pagtaya na may panay na mga yabag. Sa sandaling iyon, karamihan sa mga mandirigma ay nakapila, naghihintay na ilagay ang kanilang mga taya sa mesa. Napatingin tuloy si Jackie sa listahan sa mesa. Nakalagay doon ang recording ng kung sino ang tumaya kung sino, at kung magkano ang napuste sa bawat mandirigma kasama ang mga posibilidad. Walang kahit isang espiritong kristal ang napustahan sa kanya. Ibig sabihin, wala ni isang tao ang piniling tumaya sa kanya. Siya magpakawala ng ngiti, wala talagang pakialam doon. Medyo nakatawag ng pansin ang pagdating ni Jackie. Ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay tumingin kay Jackie na may matatag na ekspresyon. Marami sa kanila ang tumigil sa pagsasalita habang nakatingin kay Jackie na para bang gusto nila siyang i-lecture at patigilan. Gayunpaman, hindi nila ginawa. Nais malaman ng iba na sila ay mula sa Hestia, kaya nilamon nila ang kanilang mga salita. Ang mga mandirigma ng White Marsh Continent at Chaos Continent, sa kabilang banda, ay tumingin kay Jackie na parang nakatingin sa isang idiot. Kanina, narinig ng lahat ang lahat ng usapan sa paligid ni Jackie. Maliban kay Rudy, lahat ng mandirigma doon ay parang baliw. Kung hindi baliw si Jackie, hindi na sana niya sasabihin ang ginawa niya. Gayunpaman, walang pakialam si Jackie kung ano ang iniisip ng iba sa kanya. Pagkadating niya doon, inilibot niya ang tingin niya kay Rudy. Kabanata 3130. Sa kabutihang palad, naghihintay si Rudy sa isang sulok, alam niyang gustong tumaya si Jackie. Nang mapansin niyang lumilingon si Jackie sa paligid para sa kanya, dali-dali itong tumayo at kumaway sa kanya. Sumigaw si Rudy, bukod sa deathmatch, napakataas ng posibilidad mo. Napaawang ang mga labi ni Jackie sa galit at itinaas ang 3 daliri habang sinasabing, 3 beses pa lang akong nakasali. Si Rudy ay nagpakawala ng tawa bago siya time na sinabing, this time, your odds are at 7.5. Ang pinakamataas na limitasyon para sa mga taya ay 2 milyon.
Mayroon akong maliit na kayamanan sa ngayon, kaya tataya ako sa iyo mamaya ng 2 milyon. Pagkasabi nun, hindi napigilan ni Rudy na tumangala na may maulap na ekspresyon. 2 million spirit crystals. I would never dare to think about bet all of that in one go before this. Napakadali na para sa akin ngayon, 2 million isn't even a number that I will not bear to part with. Talagang natutuwa akong sinundan kita sa Phoenix Valley noon. Kung ikukumpara sa nakaraan, ibang tao si Rudy. Marami na siyang naranasan at nabubuhay pa siya. Nakaipon pa siya ng napakaraming spirit crystals. Bago ito, hindi ganoon kaganda ang buhay niya. Hindi niya kayang gumastos ng napakaraming mga kristal na espiritu. Ang pinakadakilang ambisyon niya sa buhay ay ang maging isang 7th grade alchemist, at ang makapag-ipon ng 3 milyong spirit crystals ay isa ng matayog na pangarap niya. Gayunpaman, mayroon siyang 4 hanggang 5 milyon sa sandaling iyon. Kung magpapatuloy ito, makakakuha siya ng higit sa 10 milyon, ano pa ang 5 milyon. Natuwa si Rudy sa naisip, kaya't ang kanyang ngiti ay nagbabanta na mahati ang kanyang mukha sa kalahati. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon ng pananabik, isang bahagyang pag-aalala ang sumilay sa puso ni Rudy. Lumingon siya at seryosong tumingin kay Jackie. Alam mo ito, malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. Gayunpaman, nararamdaman ko pa rin na dapat kong ipaalala sa iyo. Kailangan mong maging maingat sa sandaling pumasok ka sa nakahiwalay na espasyo. Si Chris ay hindi isang taong madaling pakitunguhan. Siya ay napakalakas at nagmula sa Purple Cloud Pavilion ng White Marsh Continent. Ang Purple Cloud Pavilion ay isang ika-8 baitang clan. Sa mga piniling disipulo doon, siya ay nirerango sa ika-3 pwesto. Sa tingin ko, napakahusay niya. Hindi ko sinasabing hindi mo ito magagawa, ngunit kailangan mong mag-ingat sa isang kalaban na ganoon kalakas. Hindi ka maaaring magkamali. Tumango si Jackie, batid niyang nag-aalala sa kanya ang sinabi ni Rudy. Kapag nagsimula na ang Slaughter Gambit, ang 10 sa kanila ay ipapadala sa isang hiwalay na espasyo na nasa labas ng Whirling World kung saan. Isang bloodbath ang mangyayari habang inilalabas nila ito. Isa lang sa kanila ang makakaligtas, kaya madaling makita ang intensity. Kumunat ang noo ni Rudy at nagpatuloy, I thought about it for a while. Matapos kayong lahat ay maipadala sa hiwalay na espasyo, ang ilan sa kanila ay maaaring magsama-sama. Magiging magulong labanan. Napakalakas mong lumaban ng paisa-isa, ngunit maaaring wala kang bentahe sa sitwasyong ito. Hindi rin mahina ang mga kalaban mo. May saysay ang pag-aalala ni Rudy. Napangiti si Jackie habang same time na tumango. Pagkatapos maipadala sa nakahiwalay na espasyo, ang 10 sa kanila ay ipapadala sa 10 iba't ibang lugar, at hindi makukulong sa isang posisyon. Hindi agad magsisimula ang pagpatay. Ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay hanapin ang iba pang mga kalahok. Ang ilan sa kanila ay maaaring lamang gumawa ng mga kaalyado mula sa isa't isa sa isang maikling sandali lamang na nagsisilbi sa kanilang sariling mga layunin. Kabanata 3131. Kapag nagkasama na sila, walang alinlangan na aalisin nila ang iba pang mga banta bago mag-away-away. Ang ganoong proseso noon. Katulad ng pagpapalaki ng mga masasamang surot na unang aatake sa mga hari upang makakuha ng higit pang mga mapagkukunan. Tinapik ni Jackie ang balikat ni Rudy. Isaisip ko ang payo mo. Dahil dyan, dinala ni Jackie si Rudy para tumaya, at pareho silang kumuha ng 2 milyon ng walang pag-aalinlangan, itinaya ang lahat. Jackie, naakit nito ang atensyon ng lahat, at nagdulot ito ng panibagong alon ng hindi magandang pag-uusap mula sa mga abala. Hindi na ako nagulat sa ginagawa ng lalaking ito. Mas nakakagulat kung may iba pa siyang taya. Naglagay siya ng 2 milyon sa isang pagkakataon. Kaya parang sobrang confident niya. Naglabas siya ng 2 million so casually. Mukhang medyo may kaya siya. Nakalimutan mo na bang alchemist siya? Hindi kaya mas mayaman ang mga alchemist kaysa sa atin. Nako, ang taong ito ay nabaliw, at nagpasya siyang pumunta sa kanyang kamatayan sa halip na maayos na tumuon sa kanyang alchemy. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya? Sa tingin ba niya ay ganoon siya kagaling, o gusto na lang niyang mamatay? Tinuwanan lang sila ni Jackie. Habang sinusubukang makipagtalo sa kanila ng dati niyang sarili, alam ng kasalukuyang Jackie na kahit ano pa ang sabihin niya, pag-aaksaya lang ng oras. Mananaig ang katotohanan, at hindi na niya kailangang magsabi ng kahit ano para ipagtanggol ang sarili. Matapos tumaya, bumalik si Jackie sa waiting area at hinintay na magsimula ang Slaughter Gambit. Nang makita nilang nakabalik na si Jackie, ang siyam na mandirigma ay tila may tinitingnang kakaibang hayop. Sa totoo lang, curious si Jackie kung bakit hindi sila sumasali sa taya. Mayroon bang hindi nakasulat na tuntunin tungkol dito? Wala ba silang tiwala sa sarili nila? Maingat na pinili ni Jackie na huwag magsalita ng anuman.
Bumalik na lang siya sa pwesto niya at pumikit para magpahinga. Napaawang ang labi ni David nang makitang nakapikit si Jackie. Hinding-hindi ka nabibigo na sorpresahin ako. I'm curious, magkano ang bet mo sa sarili mo? Tiyak na hindi ka tumaya ng 2 milyon, di ba? Napabuntong hininga si Jackie, ayaw na niyang pakialaman si David. Hindi niya pinansin si David at nagpatuloy sa pagpapahinga, ngunit sa pagkakataong ito ay tila matigas ang ulo ni David. Pinilit niyang linawin ang mga bagay-bagay. Hindi ka ba sumasagot dahil nagigilty ka? Ngini siya ni David. Walang dapat sisihin. Sa huli, mamamatay ka. Sa bagay, kaunting kapayapaan na lang ang natitira sa iyo, kaya anong masama kung sagutin mo ang tanong ko? Patuloy na hindi siya pinansin ni Jackie, kaya't pinaikit ni David ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, hindi kita maaatake kung hindi ka sumagot, ngunit hindi ibig sabihin wala akong magagawa sa'yo. Kaya kung ipagpatuloy ang panggugulo sa iyo hanggang sasagutin mo ako. Galit na binuksan ni Jackie ang kanyang mga mata nang umupo si David sa kanyang harapan na may ekspresyon ng pagkatuwa. Bumantong hininga siya at nalungkot sa sarili kung paanong si David ay parang isang nakakainis na langaw. Si David ay labis na kasuklam-suklam na si Jackie ay hindi manatiling kalmado. Alam niyang gagawin ni David ang sinabi niya. Kung walang sinabi si Jackie, siya patuloy na iniinis siya. For some peace and quiet, Jackie eventually answered, 2 million ang taya ko. Bakit ka ba curious? Sigurado ka bang matatalo ako? Kabanata 3132. Natawa si David nang marinig ang tugon ni Jackie, at ang pag-iisip na si Jackie ay isang tulala ay tumahimik sa kanyang isipan. Kailangan ko bang kumpirmahin iyon? Siyempre matatalo ka, yun ang hindi maiiwasang katotohanan. Ito ay magiging isang kakilakilabot na kamatayan, masyadong. Hindi ka bibitawan ni Chris. Kahit na hindi siya pumatay ng iba, gagawin niya siguradong papatayin ka. Tumawa si Chris at sumigaw na may masamang tono, malamig ang ekspresyon niya, tama siya. Pagkatapos makapasok sa nakahiwalay na espasyo, ikaw ay magiging A2 pa sa yungib ng lobo. Hahanapin kita agad, at kapag nagawa ko na, tapos ka na para sa. Malapit mo nang matanto ang kalubhaan ng pagkakasala sa akin. Ipaparanas ko sa iyo ang pinakamalupit na parusa sa mundo. Hahayaan na lang kitang mamatay pagkatapos kitang pahirapan ng sapat. Napaawang ang labi ni Jackie, ayoko talagang pakialaman silang lahat. Napakaraming kalokohan ang kanyang narinig, at wala ni isa man sinasabi nila ang anumang bagay na dapat pakinggan. Huminga siya ng malalim bago niya tinignan si Chris ng malamig. Ang lahat ng ito ay mga walang laman na salita lamang kapag walang tapos, kaya dapat mong itigil ang daming nagsasalita. Mag-ipon ka ng lakas para isipin ang buhay mo. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang siyam na iba pang kalahok ay natulala. Ano ang sinabi ng lalaking iyon? Kilala pa ba niya ang sarili niya? Talagang sinabi niya kay Chris na mag-isip para sa kanyang sarili. Si Jackie ay nagsasalita na parang siya ang pinakamataas na napiling disipulo mula sa isang 9th grade clan at ang iba pa sa kanila ay mga mahihina. Natawa si David pagkatapos niyang marinig iyon, na nakatingin kay Jackie na walang imak. Si Jackie ay hindi kapani-pani walang kalmado na nakaharap sa kanilang lahat. Sa sandaling iyon, ang mga mandirigmang nagpunta para tumaya ay bumabalik na sa viewing area. Walang gaanong oras na natitira hanggang sa simula ng sugal ng pagpatay. Nagtaas ng boses si Jackie ng mga sandaling iyon. Ganoon din ang sasabihin ko. Tandaan mo lahat ng sinabi mo ngayon. Kapag pumasok tayo sa isolated space, uulitin ko ang lahat sa inyong lahat. Baliw. Baliw ka. Talagang pinagsisisihan ko ang pakikibahagi sa sugal ng pagpatay sa iyo ngayon. Bakit ko sinubukang lumaban sa isang baliw? Malakas na sabi ni Trevor. Napuno siya ng panghihinayang sa sandaling iyon. Halos hindi na niya na-motivate ang sarili niya kanina, pero nang makita niya ang mga kilos ni Jackie, ang natitira na lang niya, bukod sa desperasyon, ay panghihinayang. Nakakabaliw si Jackie. Bakit ba siya masyadong nakatutok sa isang taong iyon? Inikat ni Chris ang kanyang mga mata sa pagkagalit, hindi alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Maging si David ay itinikom ang kanyang bibig, pakiramdam na walang kabuluhan ang makipagtalo. Mayroon lamang isang paraan upang ipakita sa taong ito ang katotohanan, at iyon ay ang patayin siya pagkatapos na makapasok sa nakahiwalay na espasyo. Papasok pa rin sila sa espasyo. Ito ay isang natural na katayan. Nagagawa nila ang gusto nila ng walang takot. Kung nagkaroon siya ng pagkakataon, siya mismo ang magtuturo sa lalaki ng leksyon. Dahan-daang naglakad muli ang nakamaskara na caretaker sa harap ng viewing area. Sa sandaling iyon, nasa waiting area silang 10 tumayo na rin. Inanunsyo ng caretaker, opisyal na magsisimula ang sugal sa pagpatay. Lahat ng kalahok, mangyaring hakbang sa hanay ng paglipat. Ikaw ay magiging ipinadala sa nakahiwalay na espasyo.
Sa espasyong iyon, maaari kayong magpatayan ng walang pagsasaalang-alang sa mga patakaran. Isang tao lang ang babalik ng buhay. Ang taong babalik ay hindi lamang makakakuha ng bronze medal, ngunit ang entry token para sa panloob na lungsod. Pati na rin, makakakuha din sila ng mahalagang kayamanan. Sa sandaling iyon, ang 10 kalahok ay nasa transfer arena. Ang hanay ay kumikinang sa isang maningning at makulay na liwanag. Ang mga makulay na kristal na espiritu ay inilagay sa mga port sa paligid ng hanay, at bawat kristal ay isang hindi kapani-paniwalang bihira at mahalagang kristal. Lahat ng 10 ay halatang seryoso. Maging si Chris, na hindi kapani-paniwalang tiwala sa sarili, ay tila balisa. Kung tutuusin, isa lang sa kanila ay lalabas sa nakahiwalay na espasyo ng buhay. Kabanata 3133. Ito ay magiging isang matinding pagdanak ng dugo. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa proseso, kaya't walang sino man sa kanila ang maaaring panatilihin ang kanilang panloob na katatagan. Maging si Jackie ay hindi kalmado gaya ng kanyang tingin. Sa pagkakataong iyon, naisip niya ang sinabi sa kanya ni Rudy. Kung ito ay Oneo non-combat, hindi siya matatakot. Gayunpaman, siya ay kailangang harapin ang higit sa isang kalaban kung siya ay natitisod sa anumang alyansa, sa panahon ng sugal. Alam na mahihirapan siyang harapin ang ilang mga kababalaghan ng sabay-sabay, alam ni Jackie na kailangan niyang gumawa ng tamang plano sa pagpasok. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na mapunta sa anumang mga sitwasyong tulad nito. Unti-unting lumipas ang oras. Lahat ng mga mandirigma sa viewing area ay nakatingin sa kanila ng may pag-asa. Iba't ibang emosyon ang nakasulat sa kanilang mga mukha, na naglalagay ng kaunting pressure sa 10 kalahok. Sa tunog ng pag-activate ng mga mekanismo, ang nagniningning na glow sa transfer array ay lumiwanag at bumalot sa lahat, kailan nawala ang pakiramdam ng matibay na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, opisyal na nagsimula ang paglipat. Mabilis na nasira ang espasyo habang ang 10 sa kanila ay ipinadala sa malayong lugar. After 15 minutes, biglang naramdaman ni Jackie na kumislap ang mga mata niya. Para siyang itinaboy. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay laking gulat niya nang makitang nasa ere na siya at walang nasa ilalim na dahilan para magpanik siya sandali. Siya ay free falling. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Jackie. Habang siya ay 9 metro ang layo mula sa lupa, na-activate niya ang kanyang tunay na enerhiya at ginalaw ang sarili, matatag na lumapag sa lupa. Napansin niya na siya ay nasa isang tiwangwang na kaparangan. Nakapatong ang kanyang mga paa sa tuyong lupa. May matinding sikat ng araw sa ibabaw niya, at tumama ang init sa kanyang katawan, novel drama. Bilang isang mandirigma, hindi ito gaanong nakaapekto kay Jackie, ngunit sapat na iyon para mabalisa siya. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang paligid. Sa tiwangwang na kaparangan, wala siyang nakita kundi ang sarili niya. Wala man lang siyang makitang mga patlang ng damo. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Jackie na mag-isip kung nasa whirling world pa ba siya o pinapante na siya sa labas nito. Ang mga kaisipang iyon ay hindi nagtagal sa kanyang isipan. Matapos lamang makuha ang kanyang mga tindig, nagsimula siyang magtungo sa kanluran, lahat habang naghahanda sa pag-iisip. Dapat ba niyang atakihin ang sinumang nakakasalubong niya, o dapat niyang subukang bumuo ng mga pansamantalang alyansa, kalabanan lamang ang taong iyon pagkatapos nilang harapin ang mas malalakas na kalaban. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng mga mandirigma sa viewing area habang nakatitig sa napakalaking scroll sa hangin. Ang mga pangalan sa scroll ay nawala, naging 10 larawan na ipinakita sa lahat. Lahat ng ginawa ng mga kalahok ay ipapakita sa scroll. Wala pa ring pagkakataon si Rudy na makapasok sa viewing area, kaya napilitan siyang tumingin sa labas habang nakatayo sa kanyang mga paa. Sa kabutihang palad, ang imahe ni Jackie ay nasa kanang sulok sa ibaba, at nakikita niya ito. Nang makita niyang si Jackie ay nasa isang deserto kaparangan, hindi napigilan ni Rudy na sumimangot sa pag-aalala. Ang iba pang mga kalahok ay ipinadala sa malalim na kagubatan o ilang bulubunduking lugar. Hindi bababasa, mayroon silang ilang takip. Habang si Jackie ay ipinadala sa pinakakalungkot na posisyon. Siya ay ipinadala sa isang walang katapusang kaparangan na walang anumang takip na nakikita. Si Jackie ay ganap na tumambad sa kaparangan, nakikita kahit sa malayo. Ito ay gagawin siyang isang madaling target. Si Rudy ay nagdadasal sa sarili ng mga sandaling iyon, umaasang walang makakahanap sa kanya. Hayaan mo munang mag-away ang iba. Kapag namatay na ang karamihan sa kanila, maaaring lumitaw si Jackie upang kunin ang natitira. Makakatipid ito ng oras at pagsisikap. Kabanata 3134. Ito ay isang show na puno ng mga maliliit na bato, ngunit dahan-daw ang tinahak ni Blade ang lahat ng ito. Sa bawat hakbang niya, lumilingon siya sa paligid pagmasdan ang kanyang paligid. Kahit kaunting simoy ng hangin ay sapat na para mapahinto siya sa kanyang kinatatayuan.
Bilang isang mamamatay tao, ang kanyang pangunawa ay mas matalas kaysa sa mga regular na mandirigma, kahit na hindi ito minsan nagpababa sa kanyang pagbabantay. Pagkatapos ng lahat, isang tao lang ang lalabas ng buhay mula sa liblib na espasyong ito. Siya ay tiwala sa kanyang mga kakayahan ngunit hindi bulag na tiwala. Kung haharapin niya ang isang kasing lakas ni Chris, hindi niya ito matatalo sa solong labanan. Kaya, nagplano si Blade na kunin tagumpay sa pamamagitan ng diskarte. Bago pumasok sa nakahiwalay na espasyo, mayroon na siyang simula ng plano. Kung magiging maayos ang lahat, makakamit niya ang tagumpay. Makukuha niya ang bronze medal at makakuha ng isang mahalagang kayamanan habang sina Chris, Edward, at lahat ay mamamatay sa ilalim ng kanyang espada. Lahat ng ginawa nilang pagyayabang ay magiging medalya sa kanyang katawan. Hindi napigilan ni Blade ang mapangiti sa naisip. May dahilan kung bakit siya naging maingat. Bago niya maisakatuparan ang kanyang mga plano, kailangan niyang tiyakin na ligtas siya. Desperado siyang nagdasal na sana ay hindi niya makilala si Chris o si Edward. Kung nakilala niya ang alinman sa kanila, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Baka mamatay siya on the spot. Kung tutuusin, kapag nakaharap ang isang kasing lakas nila, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong magsalita ng normal. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos niyang makalabas sa show na iyon, na walang mga lugar na mapagtataguan, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay humanap ng magandang taguan para itago ang sarili. Hindi niya hahayaang mahanap siya ng iba. Gusto munang itago ni Blade ang sarili. Kapag nagpataya na ang lahat, ihahayag niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol doon, hindi lang siya ang nasa isip. Kung ang lahat ay nag-iisip ng parehong paraan at itinatago ang kanilang mga sarili, ang sugal ng pagpatay ay hindi magpapatuloy magpakailanman, na magiging isang laro ng pusa at daga. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw, alam ko ang iniisip mo. Panipi. Nanginginig si Blade sa takot. Maging ang kanyang paghinga ay huminto. Tumingin siya sa pinanggalingan ng ingay at nakita niya si Chris na naglalakad papunta sa kanya mula sa isang malaking puno. Para siyang composed na parang naglalakad sa likod bahay niya. Kung ikukumpara sa kung paano nanginginig si Blade, si Chris ang larawan ng pagiging mahinahon. Isang walang pag-asa na tingin ang sumilay sa mga mata ni Blade. Isinusumpa niya ang sarili sa pagiging malas niya. Hindi man lang siya nakarating sa ganoong kalayuan bago nakilala ang pinakamalakas sa 10. Nagsimulang magpanik si Blade habang nanginginig ang mga labi. Ano ang sinusubukan mo gawin? Sa sandaling tinanong niya iyon, isinumpa ni Balde ang kanyang sarili sa pagiging tanga. Ano pa nga ba ang magagawa ni Chris sa ganoong oras at lugar? Dahil nagkita na silang dalawa, malamang ay away hanggang kamatayan. Maliban kung ang kanilang mga kasanayan ay nasa pantay na antas, isa lamang biwan ng tao ang show na ito. Gayunpaman, tila walang balak si Chris na umatake kaagad. May ngiti sa labi, para siyang paws ang landi may mouse. Hindi niya pinansin ang tanong ni Blade habang nagpatuloy siya, hindi mo ba naisip na itago ang sarili mo at panoorin ang pagpatay sa isa't isa? Iniisip mo na mas malaki ang tsansa mong manalo kung aalis ka sa huling sandali, tama ba? Kabanata 3135. Sa sandaling sinabi iyon, umawang ang labi ni Blade habang nakatingin sa gilid. Sakto namang nahulaan ni Chris ang nasa isip niya, iyon nga ang pinlano niya. Nalaman agad ni Chris na siya iyon right when he saw how Blade reacted. Malamig siyang tumawa at sinabing, sa tingin mo ba lahat ng iba ay tanga? Kung ganyan ang iniisip mo, hindi mo ba iisipin ang iba pareho din? Akala mo ba hindi ko na maiisip yun simula nung ginawa mo yun? Upang pigilan ang isang bagay na mangyari, iniwan ko ang aking aura sa bawat isa sa inyo, na nagpapahintulot sa akin na tumpak na matukoy ang posisyon. Kahit magpapakpak ka, hindi ka makakatakas. The moment that said, natigilan si Blade. Nag-iwan si Chris ng tracker sa kanya. Bakit wala man lang siyang naramdaman? Siya ay nagsimulang huminga ng halos, gamit ang kanyang pangunawa upang suriin ang kanyang katawan. Nang tanggayan ng kanyang sentido ang kanyang katawan, laking gulat niya nang mapagtantong hindi lang si Chris ang nag-iwan ng marka sa kanya. Nagkaroon din ng iba pang mga marka. Nangangahulugan ito na ang kanyang posisyon ay nalantad sa lahat ng mga taong iyon. Nang mapagtanto iyon, namutla ang mukha ni Blade. Isa lang ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon, masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. May kabuuang 4 na marka sa kanyang katawan. Matapos tingnan ito, masasabi niyang galing sila kina Chris, Edward, Daniel, at Luther Moon. Malamig na tumawa si Chris at sinabing, sa kaunting husay mo, hindi mo namamalayan na may nag-iwan ng marka sa iyo. Maliban sa mga mandirigma na may malalakas na kaluluwa o sa mga mas matalino, ang iyong mga posisyon halata sa akin lahat. Matapos marinig iyon ni Blade ay naging pula ang mukha niya. Galit na galit siya sa sarili niya dahil sa pagiging masungit.
Naisip niya na ang mga bagay ay magiging mas madali kaysa sa mga ito. Sigurado siyang naaayon ang lahat sa plano. Hindi niya inaasahan na naisip din ng iba ang kanyang mga plano at gumawa ng mga kinakailangang hakbang. Ito ay isang biro na hindi niya inaasahan ito, at pinahintulutan niya ang iba na magtanim ng mga taga-subaybay sa kanya nang hindi niya namamalayan. Tama si Chris. Madirama sana ito ng mga mandirigma na may malalakas na kaluluwa sa sandaling may nakalagay na tracker sa kanilang mga katawan. Hindi ganoon kalakas ang kanyang kaluluwa, kaya hindi niya naramdaman ang ginawa. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay hindi sapat na malakas, kung siya ay naging sapat na matalino upang mahulaan kung ano ang binabalak ng iba, siya ay makakapagbigay ng higit na pansin bago pa siya lagyan ng marka ng iba. Sa totoo lang, hindi mahirap makahanap ng anumang markang tulad niyan. Hanggat ginamit niya ang kanyang mga pandama upang i-scan ang kanyang katawan, mapapansin at maalis niya ang mga ito. Kakailanganin lamang ng isang kaunting oras. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Blade. Sasampalin na sana niya ang sarili niya kung hindi niya kaharap si Chris ng mga sandaling iyon. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Chris. Isa pa na masyadong iniisip ang sarili. Akala mo ba talaga hindi naisip ng iba sa simpleng plano mo? Akala mo makakapagtago ka na lang sa dilim at panoorin ang iba na magpapatayan bago ka tumalon at ang right time to kill the rest, winning it all. I can't help but say that it's both hilarious and stupid. Hindi ka lang kulang sa skill kundi katalinuhan din. Pumasok ka sa slaughter gambit na ito para lang mamatay, mahinang ngumuso si Chris sa kawalan ng katalinuhan ni Blade. Mas malakas lang siya ng kaunti kay Jackie. Nang maisip ni Chris si Jackie, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, si Jackie ay hindi mas malakas kaysa kay Blade. Ramdam niya pa rin ang markang iniwan niya sa katawan ni Jackie na nagpapatunay na wala na ramdaman ito. Kabanata 3136. Pagkatapos niyang harapin ang taong ito, agad siyang pupunta sa kinaroroonan ni Jackie at siya mismo ang magpapaalis kay Jackie. Sa pag-iisip na iyon, lumakad si Chris at sinabing, maaari mong gawin ito sa iyong sarili, o tutulungan kita. Wala akong masyadong oras, kaya bilasan mo. Bumangon ka at piliin mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Nanlaki ang mga mata ni Blade nang lumitaw ang masalimuot na tingin sa kanyang mukha. Napuno siya ng galit, puot, at pag-aatubili. Kailan? Sinabi ni Chris ang lahat ng iyon, halata ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Sa mata ni Chris, isa lang siyang langgam na anumang oras ay maaaring patayin. Nakakakilabot ang pakiramdam na nasa ganoong posisyon. Si Blade ay isang assassin, at malayo siya kay Chris sa status. Ang assassin clan na kinabibilangan niya ay isang puwersang nagtago sa kadiliman ng White March Continent. Hindi sila isang angka na maaaring gumana sa liwanag. Kaya naman, nang irehistro niya ang kanyang sarili, siya. Nirehistro lamang ang kanyang sarili bilang isang wandering warrior, novel drama. Pagharap kay Chris, na mula sa isang high-grade clan, pakiramdam niya ay kulang siya sa paghahambing. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hahayaan niya ang kanyang karangalan na insultuhan ng ganoon ni Chris at hindi rin siya magpapakamatay ng ganoon kadali. Napaawang ang labi ni Blade habang nag-aapoy ang galit at puot sa mga mata nito. Nakakuyom ang ngipin niya habang sinisigawan si Chris, aaminin ko na hindi tugma sa iyo ang kakayahan ko, pero huwag mong isipin na kakayanin mo ako ng walang kahirap-hirap kung ilalagay ko ang buhay ko sa linya. Kahit mamatay ako, babayaran kita. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kinagat ni Blade ang dulo ng kanyang dila, at pumutok ang kanyang kapangyarihan. Nagsimula siyang masunog ang kanyang essence habang ang kanyang balat ay kumikinang na pula ng dugo. Para siyang na-inject ng hangin. Maging ang kanyang balat ay unti-unting lumalawak, tila anumang oras ay maaaring sumabog. Ang pagsunog sa kanyang kakanyahan ng dugo ay katumbas ng pagsunog ng kanyang sariling buhay. Pansamantalan niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan. Ito ay isang bagay na gagawin lamang kapag siya ay determinado na ilagay ang kanyang buhay sa linya. Ibig sabihin gusto niyang mamatay kasama si Chris. Manalo man siya, marami ang mawawala sa buhay niya dahil nasunog na niya ang asensya ng dugo niya. Mabuhay man siya, hindi siya mabubuhay ng matagal. Dahan daw ang sumimangot si Chris, malamig na ngumuso habang may pang-aalipuste na sinabi, sa tingin mo ba kaya mo akong harapin sa pamamagitan lang ng pagsunog ng asensya ng dugo mo? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Langgam ka lang sa harapan ko. Maaari kitang patayin anumang oras. Gayunpaman, dahil nagawa mo na, paglalaroan kita saglit. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalaki ang pagkakaiba natin. Habang sinasabi niya iyon, naglabas si Chris ng isang silver blade mula sa kanyang storage ring. Ang talim ay may mahinang kinang dito. Sa ilalim ng sikat ng araw, ito ay sumasalamin sa isang malamig na liwanag. Tumawa si Chris bago niya sinabi, ang espadang ito ay tinatawag na Frozen Star Sword.
Ito ay isang bagay na personal na ginawa ng aking lolo at binigay sa akin. Sa lahat ng mga taon na ito ay dumaan sa hirap at ginhawa sa akin, at hindi ako natalo. Napatay na ang Frozen Star Sword. Hindi mabilang na mga master. Dapat kang magpasalamat na papatayin ka nito. Ang mga salitang iyon ay muling nagpagalit kay Blade. Talagang sinabi ni Chris na dapat siyang magpasalamat. Sa sobrang galit ni Blade ay nanginginig ang mga kamay niya. Wala siyang ibang gusto kundi ang sumabog. Ngayon din at hilahin si Chris pababa kasama niya. Ang sitwasyon ay ganap na ipinakita sa napakalaking scroll. Nanlaki ang mga mata ng mga mandirigma sa viewing area. Tinignan ito ng may excitement. Iyon ang ika-53 sugal ng pagpatay. Hindi nila inaasahan na ang unang labanan ay kasangkot sa paborito, si Chris. Kabanata 3137. Lahat ng mga mandirigma sa viewing area ay nagsimula ng kanilang mga talakayan sa Punanibik. Akala ko ang unang bagay na gagawin ni Chris pagkatapos pumasok sa nakahiwalay na espasyo ay ang hanapin si Jackie. Iniisip niya siguro na hindi siya matatakasan ni Jackie. Ang pagpatay sa sinumang kalaban ay magdadala sa kanya ng isang hakbang na palapit sa tagumpay. Anyway, dapat kong sabihin, ang mga mandirigmang ito mula sa mga high-grade clans ay napakaingat. Nag-iwan talaga sila ng marka sa lahat para magawa nila hanapin ang kanilang mga target. Pagkatapos sabihin iyon ng taong iyon, iginala niya ang tingin sa lahat. May tumawa at nagsabing, first time mo yata manood ng Slaughter Gambats. Hindi ito ang unang pagkakataon na may naiwan na marka ang mga kalaban nila. Kaya lang hindi nila ito tuwirang sinabi. Ang sino mang hindi ganap na tanga ay makakapagsabi pagkatapos makita ang kanilang ginawa. Nako, ganoon pala ang nangyayari. Ang sino mang kalahok na handa ay makikita na ang mga naunang kalahok na may natitirang marka sa kanila. Tiyak na agad nilang nilinis ang mga marka sa kanilang katawan. Saka hindi ba sayang ang effort? May hindi ka yata naiintindihan dito. Hindi ganoon kadaling magtanggal ng marka. Kailangan mong gumamit ng isang tiyak na tagal ng oras. Habang nililinis mo ang marka, mararamdaman ito ng taong nag-iwan ng marka bago linisin ang marka, magmadali silang papatayin ang taong iyon. Pagkatapos ng mga paliwanag na iyon, ang mga manunood na nakakita ng higit sa isang sugal ng pagpatay ay hindi napigilan ang kanilang mga sarili sa pag-click sa kanilang mga dila. Iniisip nila kung ano ang mangyayari kung sila ang nasa sugal ng patayan. Pinag-isipan nila ito ng matagal, nag-iisip ng iba't ibang posibleng senaryo. Isang conclusion lamang ang kanilang narating. Mamamatay silang lahat nang walang pag-aalinlangan. Sa pagharap sa mga disipulo mula sa mga high-grade clans, hindi nila magagawang lumaban. May mga puka naman sila sa kanilang isipan, agad silang matatanggal dahil sa mga bakas na natitira sa kanilang mga katawan. Sa sandaling iyon, may malakas na nagsabi, sa wakas na iintindihan ko na ngayon. Ang mga malalakas na mandirigma ay aalisin muna ang mga mahihina. Iiwan nila ang mga halos nasa kanilang antas sa likod upang lumaban hanggang sa kamatayan sa huling sandali. Ililigtas sila nito ng maraming problema. Lahat sila ay matatalino. Siyempre sila. Kung mayroon lang silang kakayahan at hindi ang utak, hindi sila aakyat sa ganoong kaitataas na posisyon. Kahit nasa labas ng lugar si Rudy ay naririnig pa rin niya ang kanilang mga usapan. Nang marinig ang sinabi, mas lalong tumindi ang kanyang pag-aalala. Iniisip niya kung napansin ito ni Jackie. Noong una, umaasa siyang si Jackie ay magtatago sa simula at ihayag lamang ang kanyang sarili pagkatapos nilang patayin ang isa't isa. Ngayon, na naisip niya, biro ang planong iyon. Siguradong may natitira pang marka sa kanya si Jackie, hindi lang isa. Iyon ay dahil si Jackie ang pinakamahina sa paningin ng lahat. Isa siyang isda na maaari nilang putulin anumang oras. Sa pag-iisip tungkol doon, umawang ang mga labi ni Rudy, kailangan mong kumapit. Sa totoo lang, hindi alam ni Rudy kung paano dapat kumapit si Jackie. Hindi niya alam kung dapat subukan ni Jackie na manatiling nakatago o umasa. Ang mga dumating upang patayin siya ay hindi bumuo ng anumang mga koponan. Sari-saring ideya ang bumungad sa isipan ni Rudy. Kahit na pinag-isipan niya ito ng matagal, wala siyang magagawa kung hindi teka. Kabanata 3138. Sa sandaling iyon, maririnig ang isang nag-aalalang boses, dapat higit sa karaniwan ang kakayahan ni Trevor sa kanilang 10. Basta siya. Gumagamit siya ng ilang mga diskarte, dapat siyang manalo. Lumingon si Rudy at nakita niyang nakatingin si Evan sa scroll na may pag-asa na mga mata. Nakatutok ang mga mata niya sa imahe ni Trevor. Sa sandaling iyon, nasa kagubatan si Trevor. Napapaligiran siya ng isang takip upang itago ang kanyang sarili, kaya natural na walang mga problema. Gayunpaman, sinabi noon ni Chris na marami siyang iniwan na marka sa kanila. Kahit gaano pa kalaki ang coverage niya, kahit magtago siya sa malalim na kabundukan, madali pa rin siyang mahahanap.
Nang makita ni Evan na si Trevor ay ipinadala sa isang kagubatan, lubos siyang nagpasalamat. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Chris, ang mga kaisipang iyon nawala. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na magsaya kay Trevor. Habang siya ay nagsasaya, nanalangin siya sa kanyang puso na si Trevor ay manalo sa sugal ng pagpatay. Wala siyang pakialam kung ano ang makukuha nila pagkatapos ng tagumpay, ni hindi niya pakialam kung paano tumingin ang iba kay Trevor nang may paghanga at inggit. Umaasa lang siya na makakaalis si Trevor dito ng buhay. Bahagyang napabuntong hininga si Rudy, hindi mo ba narinig na sinabi nila na ang mga malalakas na mandirigma ay magpapalayas muna sa mga mahihinang mandirigma? Hindi na magtatagal ang iyong mga ideya. Malapit nang mamatay si Trevor. Anong sabi mo? Manahimik ka na lang. Ang mga salita ni Rudy ay nagawang magalit kay Evan. Para siyang pusa na nakatapak lang ng buntot. Lumingon siya at tinitigan ng masama si Rudy. Parang gusto niyang sibakin si Rudy habang sumisigaw, "You brat. Huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo." Nagkibit balikat si Rudy. Siyempre, wala silang magagawa sa kanya sa sandaling iyon. Kung gagawin nila, lalabagan nila ang mga batas ng gitnang lungsod at tatamaan sila ng kidlat. Napuno ng galit si Evan sa sandaling iyon. Mabilis siyang nawala ng katwiran sa sandaling iyon. Mas malapit siya kay Trevor kaysa sa pamilya. Sinuportahan nilang dalawa ang isa't isa sa buong paglalakbay nila. Tinuring niya si Trevor bilang sarili niyang kapatid. Sa sitwasyon sa sandaling iyon, sino mang magbanggit na mamamatay si Trevor ay mag-aanyaya sa kanyang galit. Huminga ng malalim si Evan bago siya lumapit kay Rudy, pagkatapos mamatay ni Jackie, hindi ka agad mamamatay. Ang iyong buhay ay mapapabilang sa Pentagram Clan. Sisiguraduhin naming mananatili kang buhay at hihingi ka ng awa araw-araw hanggang sa mabayaran mo ang iyong mga kasalanan. Tumaas ang isang kilay ni Rudy na manhid na sa mga banta na ito. Kahit anong sabihin ni Evan, hindi ito makakaapekto sa mental state ni Rudy. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Evan, sa tingin mo ba pwede ka nalang manatili sa gitnang lungsod, at wala akong magagawa sa iyo? Kayo ay masyadong walang muwang. 2 buwan ka lang magstay dito. Pagkatapos ng 2 buwan, maki-kick out ka kahit na tumanggi kang umalis. Magtatapos na iyon ikaw. Tumaas ang isang kilay ni Rudy. Hindi niya akalain na mananatili siya sa gitnang lungsod ng ganoon katagal. Gayunpaman, tila naisip ni Evan na siya. Susubukan niyang magtago dito kung saan paprotektahan siya ng mga batas para manatiling buhay. Kabanata 3139. Gayunpaman, may proteksyon si Rudy kay Jackie, kaya wala siyang pakialam sa mga banta nila. Pakiramdam niya, kahit isang karagdagang 5 araw sa gitnang lungsod ay maaaring masyadong mahaba. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa nilang magtungo sa ibang mga lungsod. Gayunpaman, medyo na-curious si Rudy sa sinabi ni Evan. Para kay Rudy, ang iba't ibang batas ng Whirling World ay parang isang sinaunang manual na hindi pa nababasa. Sa totoo lang, ang Whirling World ay puno ng misteryo sa karamihan ng mga mandirigma ng Hestia Continent. Bago ito, wala silang alam. Kung hindi dahil sa ang biglaang pagbubukas ng Whirling World, hindi nila alam ang tungkol sa Whirling World. Ang umiikot na mundo ay hindi lihim sa mga mandirigma mula sa iba pang 2 kontinente. Marami pa silang alam tungkol sa whirling mundo kaysa sa mga mandirigma ng Hestia Continent. Bago sumali sa deathmatch, nakausap na siya noon ni Jackie tungkol dito. Kung gusto nilang malaman ang higit pa tungkol sa whirling mundo, kailangan nilang malaman ang tungkol dito mula sa mga mandirigma mula sa ibang mga kontinente. Ito ay magiging mas madali kaysa sa pag-aaral mula sa mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Kahit na alam ng mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ang mga sekreto ng Whirling World, hindi nila gagawin. Ibunyag ito kay Jackie at Rudy ng madali. Pakiramdam ni Rudy ay isa itong magandang pagkakataon upang tingnan ang mga sekreto ng Whirling World. Napangiti si Rudy at sinabing, sigurado ka na ba na 2 buwan lang ako makakatagal sa gitnang lungsod? Walang ganoong tuntunin na nagsasabing ang mga mandirigma ay itataboy pagkatapos manatili dito ng 2 buwan. Nang marinig iyon ni Evan, namumula ang mukha niya, ignorante ka talaga. Ang gitnang lungsod ay isang ika-6 na antas ng lungsod. 1 taon lang ito magbubukas. Pagkatapos ng taon, isasara ang gitnang lungsod. Walang pwedeng manatili dito. Kahit na bukas pa ito, aalisin nito ang sinumang walang sapat na puntos bawat 2 buwan. Sa iyong kaunting mga kasanayan, walang paraan na maaari kang makakuha ng anumang mga puntos. Siguradong maki-kick out ka. Pagkasabi noon, tinitigan ni Evan ang mga mata ni Rudy, sinusubukang maghanap ng bakas ng takot. Sa kanyang pagkabigo, pagkalito at pagkabigla lamang ang ipinakita ni Rudy. Hindi naman siya natakot. Hindi napigilan ni Evan na sumimangot, pakiramdam niya ay kamukha ni Jackie si Rudy.
May mali sa kanilang mga ulo. Iba sila sa mga ordinaryong tao. Sa pagkakataong iyon, wala sa mood si Rudy na pakialaman ang iniisip ni Evan. Kanina, may ilang impormasyon sa kanila ang mga sinabi ni Evan. Gusto niyang malaman kung ano ang kaya niya sa lahat ng iyon. Maisusumbong niya ito kay Jackie pagkatapos niyang makalabas. Pagkatapos ng mahabang pagsunod at pagiging nasa ilalim ng proteksyon ni Jackie, wala siyang nagawa para kay Jackie. Nagdadalawang isip siyang hayaan iyon. Magpatuloy. Ayaw niyang maging inutil. Kahit na ito ay nagbibigay lamang kay Jackie ng ilang impormasyon, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa wala. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng padamdam mula sa karamihan. Naagaw ang atensyon ni Rudy. Nagmamadali siyang tumingin sa napakalaking scroll sa hangin. Napansin niyang wala na ang imahe ni Jackie, mag-isa lang si Jackie. Nakatayo sa harapan niya ang isang binata na nakasuot ng kulay abong damit. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Naaalala ni Rudy ang kanyang pangalan at kung saan siya nanggaling. Ang taong iyon ay si Luther mula sa Dul Sovereign Pavilion of Chaos. Kontinente. Siya ang huling kalahok na sumali sa 53rd Slaughter Gambit. Kabanata 3140. Abnormal na hyped ang crowd, oh my gosh. Akala ko ang unang makakahanap kay Jackie ay si Chris, na kinasusuklaman si Jackie. Angkor. Hindi ako makapaniwala na si Luther iyon. Malinaw na malayo si Luther kay Jackie, kaya paano niya nahanap si Jackie ng ganoon kabilis? Iniwan ba niya Mark kay Jackie, kailangan mo ba talagang tanungin yan? Siyempre, ginawa niya. Hindi ako makapaniwalang si Jackie ang target niya. Walang awa yan ang dalawa. Nung nasa waiting area sila, kahit walang nangyari sa kanila, kalaban pa rin ni Jackie. Huwag kalimutan, 9 na tao ang mamamatay sa Slaughter Gambit na ito. Ang isang patay na tao ay nangangahulugan ng isang mas kaunting kalaban. Iniwan nila ang kanilang mga marka upang maalis ang lahat ng mahihinang mandirigma bago sila lumaban. Yung nasa level nila, sa liblib na espasyo, nakangiting tumingin si Luther kay Jackie. Hindi siya mukhang nakatingin sa isang kaaway, ngunit isang matandang kaibigan. Nagtaas ng kilay si Jackie. Medyo nagulat siya na naroon si Luther. Tumawa si Luther at sinabing, nagtataka ka ba kung paano kita nahanap ng ganoon kabilis? Wala namang kakaiba. Nag-iwan lang ako ng marka sa katawan mo. Ikaw ang pinakamalapit sa kinaroroonan ko, kaya nauna akong humarap sa iyo. Ngumiti si Jackie, walang sinasabi. Inaasahan ni Luther na ganoon ang magiging reaksyon ni Jackie. Katulad ka lang ng akala ko, puro baliw. Hindi ako magsasawang makipagtalo sa iyo, ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Para pigilan ang iba sa pagdating, dapat mong alisin ang iba pang marka sa iyo sa ngayon. Napansin na ni Jackie ang mga markang iyon dahil hindi kapani-pani walang malakas ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, hindi siya nag-abala na linisin kaagad ang mga ito. Gusto niyang mahanap siya ng iba ng mabilis. Ayaw niyang manatiling walang ginagawa. Ang mga markang iyon ay nagbigay ng pagkakataon sa iba na hanapin siya, na siyang pagkakataon para mahanap niya rin sila. Gayunpaman, dahil may naroon na, natural na kailangan niyang tanggalin ang mga markang iyon kung sakaling lumitaw ang isang buong grupo. Mas mahirap para sa kanya na makipaglaban sa maraming kalaban. Tumanggo si Jackie kay Luther. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw habang siya ay bumubuo ng selyo pagkatapos ng selyo, na nililinis ang mga marka sa kanyang harapan. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.